Kasi
sandaling ito. Kami po'y nagkakatipon magkakapatid upang sa iyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. Gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig sa aming mga anak mo na kinalugdan at sinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamaniyang na pansuob sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayoy aming iniaalay. Amen. Ilaan po ang ating mga kamay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Iskop, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. At pumuli ang ating mga kamay sa pagdakila sa pangalan ng Espiritu Santo. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan na maipagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinagaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. Amang Iskopus, dakila naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, kami ay nagpupuri at dumudulog sa iyo pong bagong pangalan sa Espiritu at sa katotohanan, upang aming isamo sa iyong mahabaging Espiritu ang kaluluwa ng aming kapatid na si Mary Ann Mandayo Malveda, na sa kanyang pagpanaw sa buhay na ito, naway kamtin ng aming kapatid ang kaluwalhatian, kapahingahan, at ang buhay na walang hanggan kung siya'y nagtagumpay sa iyo pong paningin. Amang Iskopus, amin pong ilinadalangin, anuman ang mga pagkakasala ng aming kapatid nang siya'y nabubuhay pa, ay amin pong inihihingi ng kapatawaran. At patuloy din po naming itinadalangin ang kanyang sambahayan na kanyang naiwan dito sa lupa. Nanaway iyo po silang bigyan ng katatagan at ng kaliwanagang lubusan ng kaisipan upang maunawaan na ang pagpanaw sa buhay na ito ay hindi isang parusa, kundi isang kapahingahan habang kami narito pa sa lupang ito. Kaya po, Amang Iskopus, ay aming ipinagtatagubilin sa iyong pagkadiyos ang kaluluwa ng aming kapatid na si Mary Ann Mandayo Malveda. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas, at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bagong pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Iskopus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, lalo't higit sa sambahayan ng ating kapatid na Mary Ann Mandayo Malveda. Sa araw na ito ay ating muling idinudulog ang kaluluwa ng ating kapatid. At ang mga salita ng Diyos, yan ang makatutulong. Una, sa ating kapatid, at gayon din ay sa inyo na kanyang mga mahal sa buhay. Sapagkat nais ipaunawa ni Amang Iskopkus na ating Diyos na ang pagpanaw sa buhay na ito ay hindi po parusa ng Diyos. Kundi ito ay isang paghamo sa atin sa hirap, sakit at pagtitiis. Gayunpaman, sa mga nagaganap sa ating buhay, hindi natin maaaring sisihin ang Diyos. Bakit ang tao ay namamatay? Sapagkat kaya po ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman at humahantong sa pagpanaw sa buhay na ito ay dahil sa hindi naiingatan ang katawang laman. Kaya nais kong ipaunawa sa atin na ang kailangan ay magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. At inaasahan natin na ang ating kapatid na inyong mahal sa buhay na si Sister Mary Ann ay kukupkupin ni Amang Iskopkus sa kanyang kaharian sapagkat siya'y tumanggap sa pangalan ng Diyos. Nang dumating ang Diyos bilang siya'y Espiritu, nagpapakilala sa kanyang bagong pangalang Iskopkus, tinanggap siya ng ating kapatid na si Sister Mary Ann. Kaya si Sister Mary Ann ay pupunta doon sa kaharian ni Amang Iskopkus, tatanggapin din siya doon ng Ama. Sapagkat tinanggap niya ang kanyang Ama nang bumaba dito sa lupa bilang Espiritu, nagpapatawag sa kanyang bagong pangalan, Iskopkus bilang ating Ama. Kaya tayaan ninyo na pakinggan at basahin ko mga kapatid ang nakasulat sa aklat ng 1 Korinto. Ito ay tungkol sa ang uri ng magiging katawan sa muling pagkabuhay. Upang kayo man ay nalulungkot ay maglubag ang inyong kalooban. Ang sabi dito sa sulat ni Apostol Pablo, unang sulat sa mga taga-Korinto, kabanatang 15, talatang 35 hanggang talatang 58. Ang uri ng magiging katawan sa muling pagkabuhay. Ngunit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihahasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon, ayon sa kanyang itinalaga. Bawat binhi binibigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga lilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kariktang panlupa at iba ang kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan at ang liwanag ng mga bituin. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabo. Mula sa langit ang pangalawang Adan.
ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit, kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag ang sinasabi po ng Ebanghelyo, mga kapatid. Kinakailangang ating iwan ang katawang panlupang ito para kamtin natin ang katawang panlangit. At iyon ay sumapit sa buhay ng ating kapatid na inyong mahal sa buhay, na iniiwan niya at iniwan ang katawang panlupa upang kamtin niya yung katawang panlangit. At ang katawang panlangit, yan po ang sinasabi ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, ay sinabi niya sa mga alagad, ako ay lilisan at paroroon ako sa Ama upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naihanda ko na ang inyong matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Kaya nahanda na po yung ating matitirhan sa langit. Bumalik na ang Panginoong Hesus. Taglay ang kanyang bagong pangalan, Iskopkus, siyang nagpapakilala bilang ating Ama, upang isama na ng Ama ang karapat-dapat makabalik doon sa palagiang tahanan para kamtin yung katawang panlangit. At di kakamtin ng ating kapatid, sapagkat siya po'y nanampalataya kay Amang Iskopkus, kasama ang kanyang ina, si Nanay, at si Tatay Delphin, na yan ay inyong kita, at ang kanyang mga ibang supling at mga mahal sa buhay, sumampalataya rin kay Amang Iskopkus, na kung paanong ipinaramdam po ni Amang Iskopkus ang pagmamahal sa sambahayang ito. Una ay kay Tatay Delphin. Nakita ninyo na naratay na sa karamdaman, pero binigyang buhay ni Amang Iskopkus. Ang inyong ina, nagkaroon din ng karamdaman, binigyang buhay ni Amang Iskopkus. At iyan ay sapat upang tayo'y sumampalataya na Diyos na buhay ang sumasa atin. Taglay ang kanyang bagong pangalan na hindi matanggap ng marami, sapagkat hindi kilala ang pangalang Iskopkus. Pero dumating na ang Espiritu Santo at siya ang nagpapahayag sa atin na iyan ang kanyang lihim na pangalan upang siya'y sambahin na sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya mabalik tayo sa ating Ebanghelyo, mga kapatid. Dito sa lupa, kapag po kayo isa-isa kong tinanong, kahit yung mga nasa labas, alin ang inyong tahanan sa lupa, mga kapatid? Ang inyong isasagot sa akin ay dito po, ay dito nakatira. Ayan dun po yung aming tahanan sa lupa. Pero pag po Ebanghelyo ng Diyos ang pinag-usapan, ang tahanan natin sa lupa, hindi po agad itong bahay, kundi itong katawang panlupa. Ano yung nananahan dito? Yung ating kaluluwa na mula sa Diyos. At ang sabi ng Ebanghelyo, ang mula sa alabok, babalik sa alabok. At yun ay mangyayari sa katawan ng ating kapatid. At bibigyan ng Diyos ng isa pang katawan, yung kaluluwa, kung nagtagumpay. At yun po yung tinatawag na katawang panlangit. At yun po yung silid na sinasabi ng Panginoong Hesus na ihahanda doon sa langit, doon tayo titira sa katawang panlangit. At taglay po ng katawang panlangit, buhay na walang hanggan, na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. Kaya yun po ang ating idinadalangin kay Amang Iskopkus, at yun ay pagkakaloob niya kay Sister Mary Ann kung siya'y nagtagumpay. At malaki ang pag-asa ng ating kapatid, sapagkat nang ang Diyos ay bumaba dito sa sanlibutan bilang siya'y Espiritu nagpapakilala bilang si Amang Iskopkus, tinanggap siya ng ating kapatid. Kaya sigurado siya tatanggapin din ng Ama doon sa langit at bibigyan ng katawang panlangit kung tunay na nakatupad, kung lubusang nakatupad, at ang Ama ang nakakaalam noon. Pero ang kaluwalhatian, sigurado kakamping yan ng ating kapatid. Pagkamat masakit na mawala ng mahal sa buhay, kami man ay naranasan namin mawala ng mahal sa buhay. Pero ang nais ng Diyos, bilang tayo mga taong may pananampalataya, masakit man sa ating kalooban, pero ating iisipin na mas maganda ang tutunguhan ng inyong mahal sa buhay. Sapagkat habang tayo po'y nakatira sa toldang ito, sa ating katawan, tayo po'y namimighati at dumaraing. Tayo'y nagtitiis, nasasaktan at nagkakasakit.
Kaya ito'y kinakailangang iwan natin para kamtin natin yung katawan na ibibigay ni Amang Iskopkus doon lang sa mga tumanggap sa kanyang bagong pangalan, sapagkat tapos na po ang second mystery, mga minamahal na kapatid. Si Sister Mary Ann Mandayo Malbeta ay sumamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At iyan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Dumarating ang panahon, ngayon na nga, na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganito ang uri ng pagsambang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At ang tunay na pagsamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. At anong pangalan ng Espiritu Santo? Iskopkus, mga minamahal na kapatid. Marami sa atin nananalangin sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Sa English, in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Ang tanong, what is the name of the Father? Sa ngalan ng Ama, siya si Jehovah sa panahon ni Moises. Tapos na yun, mga kapatid. In the name of the Son, ang kanyang pangalan ay Jesus, nung siya nagkatawang tao. At yun, siya ang pinagmula ng ating pananampalataya. At ano ang pangalan ng Espiritu Santo? In the name of the Holy Spirit, ngayon ay hayag na sa atin. Iskopkus po ang kanyang pangalan. Kaya ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Sapagkat tayo po'y sumamba sa ngalan ng Anak ay Jesus, tinanggap po natin ang pangalan ni Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya't ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng Ama sa atin ay yung tanggapin natin ang pangalan ng Espiritu Santo, Iskopkus bilang ating Ama. Hindi na po siya nagpapatawag ng Panginoon. Sapagkat ang tao'y nanampalataya tumatawag ng Panginoon, pero hindi utos ng Panginoon ang nasunod. Mas nasunod ng tao sa second mystery ay ang katuruan ng tao at ang mga sariling kagustuhan. Kaya magulo ang sanlibutan, mga kapatid. Kaya ang nais ng Diyos ngayon, tawagin siya sa kanyang bagong pangalan bilang ating Ama. Sapagkat tayo ay kanyang mga anak. At ang ating Panginoong Jesus, nang nagkatawang tao bilang siya po ang daan at halimbawa, hindi tumawag sa Diyos ng Panginoon. Ang tawag niya ay Ama, sa Amang nasa langit. At yamang siya ang halimbawa natin, siya ang ating tutularan. Kaya sa amin pong pananalangin, tinatawag namin ang Diyos Ama. At tuwiran sa kanyang bagong pangalan Iskopkus. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang panalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Yan na po ang pangalan ng Amang nasa langit, Iskopkus, na inilihim sa mahabang panahon. Bakit ko ito ipinauunawa sa inyo at sa mga kapatid natin na nasa labas at sa pamilyang ito? Para si Sister Mary Ann ay lumigaya. Sapagkat siya nalulungkot at nakikita kayong nalulungkot din. Sapagkat siya lilisan at hindi lubusang mapapayapa ang kanyang kalooban. Kahit si kaluluwa may nararamdaman po iyan kapag nakikita kayong labis na namimighati. At ang nais ng ating kapatid, inyo rin maunawaan yung pananampalataya na kanilang tinanggap, ang pananampalataya sa bagong pangalan ng Panginoong Jesus bilang siya ngayon ay si Amang Iskopkus. Na hanggang sa huling hininga ng ating kapatid, siya nananampalataya kay Amang Iskopkus. At kayong makapagpapatunay niyan, yung mga nakakasama niya. At siya ay talagang lagi dumadalo ng pagtitipon at naghahanda sa mga pagtitipon. Excited nga yan sa October 1. Dahil yun po ang celebration ng tunay na kapanganakan ng Mesiyas, hindi December 25. October 1, sabi ng Banal na Espiritu. Kaya excited ang ating kapatid. Gayunpaman, bagamat physically, hindi siya makapupunta, pero sigurado, spiritually speaking, ang kanyang kaluluwa ay makapupunta sa pagtitipon. At iyan ay nais na maunawaan ng inyong kapatid, ng inyong mga mahal sa buhay, mga minamahal na kapatid. Sapagkat si sister po ay magiging maligaya na yan sa piling ni Amang Iskopkus, sapagkat siya tumanggap sa tunay at buhay na Diyos. Hindi tayo nananalangin para sa wala lang, para basta makapagbigkas ng mga panalangin. Ang Diyos ay sumasa atin sa huling panahong ito. Nakakausap ang Diyos sa panahong ito sa pamamagitan ng kanyang mga kinakasangkapan. At
patotoo ang inyong mga mahal sa buhay, kung paanong dininig ng Ama ang mga panalangin ng inyong mga magulang. At kita ninyo ang hiwaga, mga kapatid, at siya hindi magagawa ng tao. Nais patunayan ni Amang Scopus na siya'y tunay at buhay na Diyos. Kaya ito'y aking ding ipinapaalala sa inyo, hindi man lubusang naipahayag ni Sister Mary Ann ang kanyang pananampalataya sa Espiritu Santo na si Amang Scopus nung siya'y buhay pa. Ngayon tinutulungan namin siya na ang huling misyong ito ay maipaunawa sa inyo sa pamamagitan ng pangyayaring ito sa ating kapatid, na ang pagkaunawa ninyo sa kanyang tinanggap ay kaligayahan at kaluwalhatian din ng kanyang kaluluwa. Kaya ito, ina-explain ko pa rin sa inyo na ang pangalang Scopus ay inilihim ng Diyos sa mahabang panahon. Hindi niya ipinasulat sa banal na kasulatan, sapagkat nakasulat sa Pahayag chapter 10 verse 3 and 4 na noon ay ipinahayag kay Apostol Juan ang sinabi ng 7 kulog na kasulat sa Pahayag chapter 10 sa Biblia, mga kapatid. Nang isusulat na ni Apostol Juan yung sinabi ng 7 kulog, nagsalita ang tinig mula sa langit, ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mong isulat. Kaya ang pangalang Scopus ay lihim po yan. Pinalihim ng Diyos. Bakit ipinalihim ng Diyos? Sapagkat alam niya na sa darating na panahon, ang kanyang pangalan ay kakalakalin ng tao. At yan ang nangyari sa pangalan ng Panginoong Jesus na kinakalakal ng tao. Ang mga serbisyo ay may mga kabayaran. Lahat ng serbisyo may bayad. Ang iba nagtayo ng mga sekta naniningil ng ikapu. Alam niyo ba yung ikapu, mga kapatid? 10% ng kinikita ninyo sa inyong hanapbuhay o trabaho, ibibigay ninyo sa pastor. Yan ay ginagawang pagkalakal ng mga tao sa second mystery sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang aral ng Panginoong Jesus, yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay rin kayo ng walang kabayaran. Kaya po kami sa loob ng Ministeryo at Ilaw, ni Amang Scopus, yun po ang aming pinagsisikapang masunod. Ang lahat po ng aming serbisyo ay walang bayad, mga kapatid. Kaya ho, huwag kayong mag-alala, hindi kami katulad ng iba na kinakalakan ang salita ng Diyos. At kami walang hihinging anuman sa inyo. Ang amin lamang nais, mapaglingkuran ng ating kapatid, sapagkat siya'y aming kapatid sa pananampalataya. At kami ang marapat magserbisyo sa Kanya, sapagkat siya'y nakipagtiis kasama namin. At kita niyong siya'y kasama namin sumasampa. Kaya kami ang nais namin siya'y pagsilbihan sa huling pagkakataon. May paharamdam sa ating kapatid ang pag-ibig at pagpaparangal bilang siya'y anak ng Diyos sa huling panahong ito. Kaya yun lang ang aming nais at maunawaan din ninyo na mga naririto ang Kanyang tinanggap. Yun po ang aming hinihiling lamang. Wala kaming hihingin anuman. Sapagkat ang aral ng Panginoon, ang tumanggap ng walang bayad, magbigay rin ng walang bayad. At wala rin mga pinagbabawal na mga pagkain, sapagkat ang mga bawal na pagkain pagdating sa pananampalataya, yan ay katuruan ng Antikristo. Sapagkat ang aral ng Panginoong Jesus, walang masamang pumapasok sa bibig sapagkat ito'y tumutuloy sa tiyan at itinudumi. Ang nakapagpapasama sa tao sa paningin ng Diyos, yung lumalabas sa bibig. Yung mga lumalabas sa bibig, mga salita, may paghatol, paghamak, panlalait sa kapwa. Yan po nagkakasala ang mga tao sa paningin ng Diyos. At iyan po yung matubig na ipinapaalala ngayon ng Espiritu Santo. Kaya po ang pangalang Scopus na lihim upang huwag makalakal. At kami naglilingkod sa Diyos at sa sambahayang ito, sa sambahayan ng Pilipino at ang mga tinatawag ng Diyos na wala pong sweldo. Wala rin po kaming mga allowance. Sapagkat tunay na Diyos ang aming pinaglilingkuran. At yung pinaglingkuran din ng inyong kapatid. Kahit hirap at sakit sa loob ng ministeryo, yan ay talagang laging dumadalo, mga minamahal na kapatid. Kaya yun po ang nais na maunawaan nating lahat. Na ang tutunguhan ng inyong mahal sa buhay, hindi masama. Hindi kalungkutan ang pupuntahan niya doon. Kaligayahan sa piling po ng Diyos. At siya mananatili pa rito sa loob ng 40 araw. At sa ika-40 araw, siya ay aakyat doon sa langit. Susunduin niya Amang Scopus. Dahil ang sabi niya Amang Scopus sa mensahe, kapag dumating ang sukdulan ng inyong buhay, ako mismo ang susundo sa inyo. Ang Diyos mismo ang susundo sa mga tumanggap sa Kanyang bagong pangalan. Pero sa mga hindi tumanggap, hindi ko alam kung sino ang susundo, mga minamahal na kapatid. Pero yun ay isang pagpapala ng Diyos
sa mga tumanggap sa kanyang bagong pangalan. Sapagkat tayo po ang lahing kinalugdan. Ang lahing Pilipino ang kinalugdan ng Diyos. Ang bansang Pilipinas ang bagong Jerusalem. Ito ang lupang hinirang ng Diyos upang dito natin itaguyod ang kanyang ikatlong misteryo. Kaya sa mga larawan ng Panginoon, ayun, nandoon, larawan, nakikita ninyo, nakaganon ng kanyang daliri sa mga larawan. At ang ibig ipaunawa ng Panginoon sa kanyang larawan, sa kanyang daliri, ay sumisimbolo sa kanyang tatlong misteryo. Hiwaga, sa Tagalog, hiwaga ng Ama, hiwaga ng Anak, at hiwaga ng Espiritu Santo. Hiwaga ng Ama, ang kanyang pangalan ay Jehovah. Tapos na yun, mga kapatid. Hiwaga ng Anak, ang kanyang pangalan ay Jesus. Siya nating kinamulatan, pero patay ang ating pananampalataya. At dumating ang ikatlong hiwaga, hiwaga ng Espiritu Santo, Scopus Pusiyang nagpapakilala, upang ang mga patay ay mabuhay. Yung aking binasa dito, mga kapatid, na muling bubuhayin ang mga patay, hindi po yung tumutukoy sa pisikal. Nakanawaan po ninyo, yan ay babalik sa alabo. Ang tinutukoy dito muling bubuhayin, una ay yung pananampalataya ng tao. Na nang dumating ang Espiritu Santo noong 1966 February 1, ay sinabi niya, ang aking dinatnan, daigdig ng mga patay. Walang matuwid, walang malinis, wala kahit isa. Sabi ng Diyos, mga kapatid, kami, inuulit lang namin yung kanyang mensahe. Malay namin patay pala at tingin ng Diyos sa ating lahat. Kahit tayo ay kumakain at umiinom, gumagana, nangangapit bahay, pero patay ang tingin sa atin ng Diyos sapagkat patay ang pananampalataya. Ang sino mang nananampalataya pero hindi sumusunod sa araw ng Panginoong Hesus, patay ang pananampalataya. Kaya tinapos po ng Diyos ang ikalawang misteryo. At sinimula na ikatlong misteryo para yung mga patayang pananampalataya na sino mang makikinig sa tinig ng Espiritu, iyon ang mabubuhay. At sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Taas ang kamay ng mga iglesia ni Kristo dito, mga kapatid. Ayan, taas ang kamay. Oh. Very good. Natuto na yung iba. Nasinta lagi siguro. Ang iglesia po ay nais naming ipaunawa sa inyo, mga kapatid. Hindi tumutukoy dun sa iglesia lang ni Kristo kay Manalo. Hindi lang po yun. Yun ay inirehistro lang nila. Ang iglesia po, batay sa pagtuturo ng banal na Espiritu, salitang Kastila, sa Tagalog, mananampalataya. Sa English ay believer. Kayo po ba'y mananampalataya ni Kristo? Mga mahal sa buhay ni Sister, mananampalataya po kayo ni Kristo, believer kayo ni Kristo. Sa Kastila, iglesia, tayo ni Kristo. Pero hindi tayo kasama doon sa itinatag nila ng mga pamilya ng Manalo. Sapagkat ang iglesia, yung lahat ng nananampalataya sa Panginoong Hesus, iglesia yan ni Kristo. Pero hindi lahat ng iglesia ay buhay ang pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng Espiritu ng Diyos, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sapagkat ang Diyos po, ang Espiritu ng Diyos, bumababa at nangungusap sa tao at siyang nagtuturo ng mga kalihiman ng Diyos. Unang-una ang kanyang pangalan, kaya nahayag. Ang Diyos po ang may lihim niyan at ang Diyos din ang may karapatang maghayag ng kanyang lihim. At ang panahong ito, ang itinakda niya na ihayag ang kanyang lihim na pangalang Scopus upang siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa ating panahon niya itinakda, mga kapatid. Kaya yan pong pangalang Scopus ay sinulat ng Diyos sa langit sa pamamagitan ng ulap. Noong June 24, 1967, sa Cavite, ang pinagpakitaan po ay si Elder Lourdes Pedro Ortiz. 1983, inulit, pinakita kay Mirna Tabing Torres at taga Dasmariñas. Pangalang Scopus na may rainbow sa ibaba. 1986, October 25 and 26, ipinakita din ng Ama sa isang dalagita, taga doon sa Chaong, Quezon. 2 beses ipinakita ng Ama ang kanyang pangalang Scopus sa langit sa pamamagitan ng ulap. 1991, sa taga San Agustin, kay Sister Esmeralda. Narinig niyo siguro yung pangalan ni Sister Esmeralda, mga kapatid. Nanais ni Sister A makapagpagamot din doon, kaya lang hindi na natuloy. Yun po ipinagpakitaan, yamang Scopus ng kanyang pangalan sa langit, 1991. 1992, ipinakita doon sa taga Balagtas, Bulacan, kay Elder Antonio Acosta.
pinakita rin po sa kanya. At yun po ang pamamaraan ng Diyos upang matupad ang nasa Biblia. Na siya'y magpapakita ng mga kababalaghan at tanda sa langit, kasabay ng pagbaba ng kanyang banal na Espiritu. Kaya ang bawat pong nangyayari sa loob ng ministeryo at ilaw ng Espiritu Santo sa kanyang pangalang Scopus, lahat po yan ay may propesiya sa banal na kasulatan at hindi gawa-gawa lamang ng tao. Ang katuparan ng mga nakasulat nangyayari ngayon sa loob ng kanyang ministeryo at ilaw sapagkat tayo ang kanya pong pinalulugdan sa huling panahong ito. At isa si Sister sa kinalugdan ni Amang Scopus. Kaya bagamat masakit, kasi hindi na natin makikita physically, pero asahan ninyo na ang kanyang kaluluwa ay lilingapin ni Amang Scopus. Na kung ito inyo rin maunawaan, yung kanyang kakamtin na gantimpala mula kay Amang Scopus, kakamtin din po ninyo. Kakamtin din natin lahat kung maunawaan natin ang tungkol sa kanyang bagong pangalan. Kaya yun lang mga minamahal na kapatid, hindi ko nakakahabaan sapagkat tayo mayroong oras. At nawa, loobin ni Amang Scopus na sa inyo pong pakikinig ay meron kayong natutuhan. At inyong naunawaan, magamat mahagyaman o lubusan ang pangalan ni Amang Scopus. At ang sabi po ng Panginoong Yesus, isang babala sa ating lahat, na ang sino bang magsalita laban sa anak ng tao kay Jesus, patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo kay Amang Scopus, hindi patatawarin. Bagkus ito po'y kasalanang walang hanggan. Kaya nawa, kung kayo po'y may mga katanungan, pwede kayong magtanong sa amin. Andyan ang santuario, dito ang inyong ministro. Kung kayo may mga katanungan sa kaisipan, pagkatapos ng misang ito o sa mga susunod na araw, magtanong po kayo ay sa mga ministro. At kayo hindi niya hihingan ng bayad. Hindi rin niya kayo abutan ng sopre na dapat ihulugan ninyo ng pera. Wala pong ganun dito. Sapagkat ang aral ng Diyos, ang ipinagkaloob kung walang bayad, ipamahagi ninyong walang bayad. At yan ay isang nakaka-proud na gawain sapagkat kami ay hindi katulad ng ibang naniningil ng mga bayad sa mga serbisyo. Dahil tunay na Diyos po ang ating pinaglilingkuran. Kaya lang mga minamahal na kapatid, nawa ay ang inyong mga kalooban ay nakinubag man lamang. Kung kayo may nalulungkot, yan ay normal. Pero lagi niyong isipin, si Sister ay pahinga na sa buhay na ito. Tayo tuloy pa rin sa hirap at sakit, sa problema. Si Sister tapos na. Kaya siya ay masaya na sa piling ni Amang Scopus. Ang atin ngayong iisipin tayo. Kung yun bang kakamtin ni Sister na gantimpala mula kay Amang Scopus, hindi kayang makakamit. Kailangan tayo naman ang magsikap. Dahil si Sister nagsikap yan habang nabubuhay, sumasamba kay Amang Scopus hanggang sa siya nawala ng hininga. Lagi nabanggit ay si Amang Scopus, mga minamahal na kapatid. Kaya niya isang patotoo na sa inyong sambahayan. Kaya lamang po, purihin ng Diyos. Ang lahat ko inaanayahan na tumayo. Nanay, okay lang na maupo. Kahit kung kayo nakaupo, okay na. Ilahad po ang ating mga kamay at ipikit ang mga mata sa pagdarasal po ng credo. Ang credo po ay sumasampalataya na panalangin. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et terrae, credo in Jesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit a cielos, sedet ad exteram Dei Patris omnipotentis in deventuros es judicare vivos et mortuos. Credo in Patrem Iscopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Purihin si Amang Iskopus. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Ang hostya po ay ipagkakaloob sa inyo at ilagay po muna sa isa ninyong kalat at sabay-sabay po tayo kakain ng hostya. Ang hostya po ay pakikipag-isa sa banal na katawan ni Kristo. Jesus, nang gabing siya ay ipagkaloob sa banal na haba ay tumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagmirakulos ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Maghapunan, na hinawakan niya ang sarong at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya.
kapatid, tayo ang mga tumanggap kay Amang Iskopus sa huling panahong ito upang sa ating mga tumanggap ay kanyang masino ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. ating mga kamay sa pahimakas na pagdakila sa pangalan ng Espiritu Santo. Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus. Papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lang namin iniaalay. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng sanpinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig. Patuloy na sa amin ay iyong ililigan. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami po ay nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bagong pangalan, sa Espiritu at sa katotohanan, Iskopus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Wihig si Amang Iskop, Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Natin na kapag nasira ang holdang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito sa ating katawang lupa, tayo'y namimighati at dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Si Amang Iskopus na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito. At ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya't malakas ang aking loob, alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapata sa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay tayo ngayon ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob natin iwan ang katawang ito na ating tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Amang Iskopus at ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yamang hindi mo lubos na naingatan ng iyong katawang panlupa bago sumapit ang kawakasan ng kasamaan sa sanlibutan ito. Ikaw, aming kapatid na Mary Ann Mandayo Malveda, ay sumilong sa pakpak ni Amang Iskopus na sa kukupot at mag-aaruga. At ikaw ay bibigyan ni Amang Iskopus ng katawang panlangit kung ikaw ay kasama sa mga nagtagumpay at ang tunay na kaluwalhatian ay iyong kakamtin sa kanyang piling. Kaya tumayo ka, aming kapatid, at kamtin mo ang gantimpala mula kay Amang Iskopus. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid. Sa mga mahal sa buhay po, sister, muli po akong samahan ng Father's Corpus New Catholic Temple ay nakikiramay sa inyo. At kung sino po sa inyo ang nais magsalita, mag-message o mag-abot man ng pasalamat, ay nanihan ko po dito sa una para makapagsalita para sa inyo kung mahal sa buhay. Yo.
naging masaya ka sa pupuntahan mo. Kung mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa tulong mo sa amin. Eh, thank you ha. Thank you, thank you. Meron ka po kang naisabihin ka ha? Papalaki niyo po sa akin. Meron pa po. Meron pa pong magsasalita. Yan, anak. Dalawa anak. Anak namin ha. Wala. Masaya ka na sa iyong pupuntahan. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. Mahal ka namin. Ano naman po, ma? Ano po na? Gito sa wet. Ako namin sa'yo, ma. Kapag ko eh. Wala naman sa'yo, ma. Miss ka. Gusto mo yung mga sakit. Mahal kita, ma. Ha? Brave mo yung bata, ha? Hindi kami. At kami. Hindi kami papabayaan. Mahal na mahal ka po namin. Tandaan niyo po yan.
Maraming salamat sa lahat na itulong mo sa amin. Sana gabayan mo kami. Mahal na mahal kita, Ama. Alam ko, masaya ka na hindi ka na mahihirapan. So, ikaw? Hindi mo kaya magsalita? Wala na pong nais magsalita. Hindi po yung mga kapatid kami, ang mga kapatid sa pananampalataya ni Sister, ay lubos pong nakikiramay sa inyo pong pamilya. Kayo po ay umawit ang kay makas na awit. Sa mga nais po magpatatap ng isa noon, ay pwede po kayong pumila. Ilang ito po ay tanda ng bautismo sa Espiritu Santo. Salamat, Ama. Naging ka sa buhay ko, at ako ay lumalago, at umiiwan. Salamat, Ama. Binigyan mo akong pansin at hirapan at sakit na naranasin ko. Sa sarili ko ito'y tunay na di ko kayang tiisin ang kailan ko, Ama, ay tulungan. Ang pagsubok at dumarating, ang puso ko'y naningning, ang pangako sa'yo, Ama, Ayun, si Manila. ay lilimutin.